OFW na nakijoin pa rin dito kahit may trabaho sila. So, hello po at kamusta po sa ating lahat? Ako po si Christine Joy D. Almonicar, host for tonight, and ako po ay isang estudyante, 16 years old at nakatira po ako sa Madela, Quirino po. So, yun po. Hello po sa ating lahat. Sa totoo lang po, kinakabahan po ako ng konti pero kaya lang po ito. So I hope po na marami po tayong matutunan ngayong gabi. So, bago po tayo mag-start, manalangin po muna tayo. Let's pray. God raise, we open our hearts, minds, and souls. Thank you that today we dwell in your kingdom and live in your presence. Thank you that as we gather today, we join with all Christians across the world to glorify your name. Come be with us, inspire us, and lead us in our time together. We ask all this in the beautiful name of Jesus. Amen. So, yun po. So, shout out po sa lahat ng mga naki-join po ngayon sa Zoom gathering natin. So, yun po. Hindi ko na po siguro ito papatagalin. Bago ko po ipakilala ang speaker natin ngayon, isa po siyang company driver, Savior Staff Earners. Wait lang ha, mag-ano ka muna, mag-shout out at saka may tayo na roles. Ay, opo, sige po. Sobrang kinakabahan siguro. Sige po. Yan. So, ito po ang Zoom rules and ethics po natin. Rename po. So, yun po, mag-rename po tayo ng pangalan po natin dito sa Zoom gathering. And next po, make sure na convenient yung place ang play mo at hindi maingay at hindi palipat-lipat ng pwesto. Dapat yung place po natin dapat comfortable po tayo doon at saka tignan po natin kung maingay po yung lugar. Next po. Bawal ang nakahiga, walang damit o nakasando at natutulog. Next po, siguraduhin nakamute ang audio para iwasan ang distraction sa speaker. Next po, siguraduhin connected ang audio. Next, bawal ang naka-off cam as respect sa speaker. Next po, tapusin ang Zoom meetings, training, or gathering.
Next, kung dalawa kayo sa bahay na nakakonect sa Zoom, keep distance to avoid echo. Next, keep on bridging sa chat room and focus sa speaker. So yun po ang Zoom rules and ethics po natin. So, ayun po. Medyo kinakabahan pa rin po ako ngayon pero kaya po ito. Bago ko po ipakilala yung speaker po natin ngayon, isa po siyang company driver, Savior's Top Earners, Heat Tops One Earner, founder of Team Gold. So please welcome our speaker for tonight. Ay walang iba kung this is Sir Ramon Vilo. So yan, good evening. So yan, grabe, sobrang lupit ni Ma'am Christine. Unang-una, thank you very much, Ma'am Christine Joy. Biruin mo, estudyante yan, so partida. So from Isabela yan. So nagagawa niya yung ngayon sa gathering natin. So sobrang salamat dahil dahil bago ka pa lang, so biruin mo, nag-i-start ka na sa pag-host, di ba? So ituloy-tuloy mo lang yan kasi darating ang time pag dumami yung grupo mo, so ikaw na rin yung mag-share sa grupo mo. So yun, bago ako magpakilala, so my name, unang-una, andito pala, hindi na shoutout lahat na nandito sa natin, sa Zoom gatherings natin. Unang-una, shoutout kay Sir Eric Baron, yan. So Team Survive. And then shoutout din kay Ma'am Janine Narag, di ba? And then kay Hits Nestor Avistado. Yan, grabe. Sobrang lupit niya ni Nestor. Hotshot, Ma'am Jeannie Sibugan, di ba? And then Team Ala, di ba? Alma Roque. So, yan, from Kuwait naman yan. So, lumalaban. And then kay Hunters, Jenny Arellano. So, kahapon, nag-birthday yan. Bongga yung yung handa niya. So, ang lupit. And then kay Gold, Christine Joy, di ba? And then kay Sir Yonsky, di ba? So, from naman yan? From Pampanga. Di ba? So, construction worker naman yan. Soon, business partner din natin yan. Tama? And then kay Ma'am Pele Grazo. And then kay Ma'am Mary Ann Bello. Di ba? And then kay Nerma Valeriano from Kuwait. And then kay Ma'am Annalyn Kopyan. And then kay Ma'am Carissa May Galapon. So, yun lang. So, good evening sa inyo lahat. And then, good morning. And then, good afternoon. Saan man kayong lugar ngayon. So, international tayo. So, bago ako magsimula, meron akong ibibigay sa inyo na tips na bilang sa paggagawa ng network natin ngayon. So, at least kahit kunting lang naman to, kunting tips lang mai-share ko. So, ito yung tools na pwede rin nyo magawa sa pagpapalaki ng grupo natin and then pagpapadami rin ng grupo nyo. Nag-start ako, so mag-isa rin ako, kagaya nyo. So, ngayon, kahit pa paano, so tinatrabaho, di ba? So, mayroon talagang lalabas at lalabas na leader. Di ba? So, yan, mag-start na ako. Malinaw ba yung screen dyan? So, type na kayo ng 1 kung may nakikita kayong sa... So, yan. I-start na po ako. Para at least marami na tayong makuha ng mga idea. So, yan. Welcome.
Welcome sa yan. So, welcome sa Gold International, A Night with the Founder, di ba? So, my name is Ramon Bello, di ba? So, yan, meron akong ibibigay sa inyong basic important tips. Yan, so, sa mga bago, yung gawin nyo lang, o meron kayong notebook at saka ballpen, so, lahat ng makukuha yung mga magandang may share ko, so yun. I-chat down notes nyo na. Yan, so mag-start na po ako. Number 1. Ayan, so siyempre bilang bago, so meron tayong regular attending Zoom greetings, 'di ba? So unang gathering. So yan, unang-una bilang bago, yan yung lagi mong gagawin. So regular attending Zoom gatherings, 'di ba? Kasi unang-una pag once na merong mga gatherings yung grupo natin tapos hindi ka na makaka-attend, so merong mga sinishare doon yung mga leaders na mga malulupit. So ikaw hindi ka nakapag-attend. So imbis na makuha mo yung idea nila na kung paano ba mag-build ng group or paano makapagpadami or paano makapagpasali, so wala ka. So hindi mo siya nakuha yung idea na yun. Kaya mas maganda habang bago kayo, so yung gawin nyo, lagi lang kayong umattend ng trainings. 'Di ba? Siyempre business natin 'to. Unang-una, huwag kayong magsawa sa ka-attend ng mga trainings kasi diyan tayo na natatapik or nare-remind kasi 'di ba pag once na nagbi-business ka tapos wala naman nag-mentor sa business mo, 'di ba? So matagal yung natin ng business natin. So mas maganda pa rin na maraming nag-share, so lagi ka lang mag-attend. Diba? So pangalawa, follow up and communicate to your direct sponsor in your uplines, diba? So lagi ka lang mag-communicate sa sponsor mo, diba? Kung sino yung upline mo kasi unang-una siya yung nag-direct sa'yo dito. So, lagi mong tatandaan na pag once naging successful ka, so yan yung taong papasalamatan. Diba? Kasi itong business natin, unang-una, hindi mo siya gagawin mag-isa. So, andyan yung upline. So, wag mo siyang suluhin. Diba? Kasi ako naman, that time, nung si upline Mark, so lagi akong nag-ano sa kanya. Lagi akong lumalapit pag yung mga hindi ko pa naiintindihan sa business. So, tinatanong ko lang lagi. Tama? So, bilang bago, lapit ka lang lagi sa upline mo. And then, pag once na meron kayong mga invite, so pagtulungan nyo. Tama, and then, andito lang naman kami. Diba? So, andyan naman yung support namin lagi. Yan. So, number 3. Yan. Do the 10% part. Prepare your case system. Tama. So, ano ba yung gagawin mo? So, 10% lang po yung gagawin mo, di ba? So, bilang bago, hindi ka pa naman gaano magaling mag-share ng business. So, 10% lang muna yung gagawin. Tama. So, meron tayong tinatawag ng mga K. Ano ba yan? So, kaibigan, di ba? So, kung meron ka mga kaibigan, so, invite natin or i-refer natin. Tama. Hindi ka mag-anak. Di ba? Kasi, mas maganda na ma-share mo sa mga friends mo yung ginagawa mo. Okay lang na pagtawanan ka nila, okay lang na kung ano sabihin sa iyo at ang mas maganda na na-share mo sa kanila. Kasi sobrang dami namang diyan mga kaibigan mo, friends, kapitbahay, classmate, 'di ba? So yun yung unang anuhan mo ng business. Tama. So hanapin mo sila sa FB, 'di ba? Kasi maano mo naman yung mga pangalan nila. Kaya
mas maganda, yun yung gagawin mo. Kasi ako naman bilang bago rin na nag-i-start kagaya nyo, so ganun din ginagawa ko. Isinishare ko sa kaibigan ko, isinishare ko sa kamag-anak ko. Di ba? Kung meron kayong mga GC niya ng mga kamag-anak nyo, i-share nyo sa kanya, isa-isahin nyo kung ano ba yung ginagawa mo, kung ano ba yung Savior's Powerful System. Para at least malaman din nila kung paano ba to. And then, kung malaman man nila na ayaw sumali, so okay lang. Kasi yan yung mga babalikan mong mga tao. Pag once naging successful ka na sa ganitong business natin. Tama, sobrang daming tao dyan sa labas. Diba? So, hindi tayo mawawalan ng may re-repair. Kaya huwag kayong mahiya. Kasi unang-una, walang yung mayaman na mahiyain. Diba? So, yan, number 4. So, be active on regular visiting our group chat Facebook page. Diba? So, lagi ka lang magtingin sa Facebook mo. Diba? Active ka and then yung mga post. Diba? So, sa GC natin. Diba? So, lagi ka lang active dun. Diba? So, normal yun na sa ngayon, kung wala ka pa namang napapasali, so, okay lang yan. At least nag-a-attend ka ng training. Pero wag ka naman pumayag na darating yung isang buwan na walang nangyayari or ilang araw walang nangyayari. Tama, kasi sayang ng oras at sayang ng mga panahon na kahit kailan di na natin may babalik. Tama, kaya hanggang ngayon, sa ngayon pa lang, yung gawin mo, yung mga friends mo sa FB, di ba? And then sa GC, dapat lagi kang tumitingin doon, di ba? Kasi ako nung nakapagpasali ako ng direct ko, si ma'am Jenny Prambulan, yung nakita ko lang sa Facebook, nagtanong siya kung ano yung magandang business. So yun, inano ko siya, pinihim ko, sabi ko, ma'am, meron kaming business na maganda, so i-offer ko lang sa'yo. So sabi ko, no commitment, pag sumali ka, pwede ka namin tulungan, pag hindi ka sumali, okay lang. So yun, nung nalatagan ko, yung na-explain na namin ni Upmark, so on the spot yun. On the spot nag-pay na agad sa amin. Pagkatapos namin na mag-share sa kanya ng business, tapos maya-maya, pinaano niya na yung pera, yung binank transfer. Tama. So, kaya mas maganda na lagi kayong active sa FB and then sa GC. Tama. So, yan. Panglimang tips. Know the plan of multiple accounts. Settle, di ba? Dapat yung accounts mo, so lagi mong sinasabing na kung 15 accounts yung ginugol mo, so yun yung isettle mo. Di ba? So kung one accounts ka man ngayon, so okay lang yan. Kasi ako dati, kagaya mo rin na nag-start din sa one account. Di ba? Kung tutuusin, sa pinagdaanan ko rin sa pagdadagdag ng accounts, duruin mo, pag once na isang accounts ka lang, di ba? So members ka na ngayon. Parang may isang branch ka na na tindahan ng Jollibee. Di ba? Pag may isang branch ka ng Jollibee, so isa lang yung pagkukunan mo ng income. Di ba? Pero kung marami kang branch ng Jollibee, so meron kang branch ng Jollibee na mga 15. So pag once yung isang branch mo sarado, 'di ba? So may 14 ka pa na pagkukunan ng income doon. Diba? Kasi unang-una mas maganda, mas maraming accounts. 'Di ba? Kasi sa ngayon alam ko naman lahat naman tayo na namumroblema sa pagkukuha ng accounts, pero syempre meron tayong paraan. Tama, kasi ako yung ginawa kong paraan nun nung nabenta ko yung products ko. So kuha na naman ako ng isang account, tapos nung sumisweldo ako sa trabaho ko, ganun ginagawa ko. Hanggang nabuo ko siya. So ngayon, 15 accounts na ako ngayon. Kaya habang maaga pa, so pag dumami yung grupo nyo, kasi mahirap na magsisi sa huli.
Kasi pag once yung accounts nyo, nasalpa ka ng ibang tao, so maglalagay kayo ulit sa ilalim nila. Tama? So, mas maganda pa rin yung account nyo na nakaposisyon. Diba? Kasi unang-una, tuloy mo si App Store yan, di ba? Magka 15 accounts yan. So, dapat ganito ka. Tama? So, maging matanong. Di ba? Sa mga upline mo, kung ano yung, halimbawa, mayroon nakapag-pay in sa ibang grupo. So, magtatanong ka lang, paano mo ba nagagawa yung ganyan? Pahingi naman ng tips. Di ba? So, lagi ka lang magtatanong sa mga nakakagawa. Kasi unang-una, yun yung kasi dito sa business natin, copy business lang tayo. Gagayahin mo lang kung anong ginagawa nila. Diba? So, nung nakapagpa-pay ako ng mga seaman. So, ang dami sa akin nagtatanong iba-ibang grupo. So, tinatanong nila, paano po nagagawa? Diba? So, sinishare ko naman sa kanila kung paano ko nagagawa. Tapos yun yung ginagaya nila. Tama. So, pangalawa, cooperate sa team and then mentor. Tama. So, lagi ka lang mag-cooperate sa grupo natin and then sa mentor natin. Tama. So, kung ano yung ng grupo natin, so kung ano ba yung may aambag mo doon, so trabahuin natin. Kasi mas maganda yung na tulungan tayo. Diba? So, halimbawa, si Sir Mark, so, yan yung pinaka-mentor natin. So, kaya naman natin kung kaya natin na ilagay siya sa top 1. Bakit hindi, di ba? So, basta lahat tayo mag-cooperate. Di ba? Kung halimbawa, lahat ng Team Gold, di ba? Lahat tayo tag-isang direct natin, lahat 15 accounts. Di ba? Sa Kratos, lahat 15 accounts. Sa lahat ng ni Upmark, di ba? So, siguro ko si Upmark, punta ng top 1 ng yan, ng natin, company natin. So, kaya naman natin gawin yun basta trabahuin. Kasi wala namang mahirap sa tao. Basta tinatrabaho mo. Lahat naman ng trabaho, pag trinabaho mo, madadalian ka lang pag tinatrabaho. Kasi mahihirapan ka lang kung panay reklamo, kung panay kung alam mo yung daming, yung parang mga negative pa sa katawan mo. So, yung gawin natin, trabahuin talaga. So, bago tayo magreklamo, dapat meron ka ng pay ng mga 10, di ba? Mga 20. Di ba? Dapat ganun yung attitude natin. So, trabaho muna bago reklamo. Tama? So, no excuses, di ba? So, kung makikita mo, halimbawa, si upline nagpasa sa'yo ng link. Di ba? So, dapat pasok ka na agad sa gathering natin. Wala yung mamaya na, busy pa. So, kahit busy ka, pwede ka naman mag-join. Sige, pasok. At least kahit kung ayaw mo naman mag-open cam o naka-off cam ka, at least andyan ka sa gathering natin. Andyan ka nakikinig. Diba? Kasi kung may mga trabaho, kasi lahat naman tayo dito, diba? Kung busy ka, nasa trabaho ka. Diba? Kaya walang excuses na mangyayari sa'yo. Kasi pag once na dumami yung grupo mo, tapos ikaw na yung leader na naghahawak, so kung ano yung ginagawa mo, so gagayahin ka nila. Diba? Kung panay excuse ka, lahat ng excuses ng mga downline mo, ganun din gagawin sa'yo. Kasi copy lang yan eh. Copy upline lang yan eh. Diba? Kung anong ginagawa ng upline, so gagayahin ka. Diba? Kung ginagawa ng upline, umaangat siya lagi, pumupunta siya ng mga top, may awards, so gagayahin ka din ng downline. Diba? So, update ka lagi. Tama? So, update ka lagi sa mentor mo. Diba? Huwag kang, halimbawa, kasi unang-una, pag once na ikaw yung leader sa grupo mo, huwag kang pumunta sa downline mo na maghihingi ka ng kung ano-ano yung iano mo doon. So, kailangan sa mentor ka lumapit. Maghihingi ka ng advice or tips kung paano ba. Kasi unang-una, yung downline mo, wala pa namang gaanong alam yan. Tapos doon ka pa pupunta. Paano kung yung pag-uusapan nyo, puro pa problema. Diba? So, walang mangyayari sa inyo yan.
Kaya nga andyan si mentor, andyan si upline kung paano ba yung ipaplano yung grupo, ipaplano yung ipaplano yan. 'Di ba? So andyan si upline. Kaya nga hindi naman nawawala si mentor, 'di ba? Andyan naman lagi yan basta maghihingi ka ng tips kung ano ba yung gagawin mo ganito. So andyan yan. Tama? Yung kung kumbaga sa wag ka lumapit sa baba imbis na andun si mentor, pumunta ka sa baba. 'Di ba? Kailangan dun ka sa taas kay upline. Kasi si upline yung makakatulong sa iyo sa lahat ng mga problema dahil sa ganitong business natin. Makakuha ka ng mga tips. Tama? So, ayan. Application is the key. Diba? So, kailangan, syempre, lagi mong i-apply yung mga diskartihan na nakukuha mo sa mga gatherings natin. Diba? So, i-apply mo agad. So, wag mo nang papatagal-tagalin kasi unang-una, yung mga nakukuha mong idea, so, yun yung may i-apply mo pag once na nag-build ka ng group. Kasi pag once na nag-i-invite ka, unang-una, grabe naman kung hindi ka pang makapagpasali, di ba? O, kung sa 100 na i-invite mo, tapos wala kang mapasali, so malapit na yan. Kasi ako dati, nakaka-invite ako, may higit 500, 400, 300, 200. Minsan walang sumasali, pero okay lang kasi pinagpapraktisan ko pa lang sila eh. Alam mo yun? So, kaya mas lalo kang ma-challenge kasi kung gagawin mo yung isang bagay na nahihirapan ka, so tuloy-tuloy mo lang yan. Kasi ako nung dumating sa point na ganyan din ako eh. Alam mo yun yung kailangan na wag mong suluhin kasi ako nung that time sinusulo ko na. Ako nang naglalatag, ako nang nag-close, ako na lahat. So nakakausap ko yung tao kaso hindi ko siya mapasali. So kailangan talaga lapit ka pa rin sa mentor mo kasi nung lagi ako nagsasalang, halimbawa may invite ako, sabihin ko, meron akong isasalang kay Upwork. Tapos pag sinalang ko, kinabukasan sunod na araw sumasali agad. Pero pag ako sarili ko na kakausapin ko, hindi ko siya mapasali agad eh kasi mas maganda pa rin na may makakausap yung ibang tao na may ibibigay na tips or makakakuha or ma-challenge yung kinakausap niya. Diba? So, kailangan step up din tayo. Diba? So, diba, halimbawa, bago ka ngayon, so, mag-ano ka, diba, nag-host ka, diba? So, nag-i-step up ka na bilang bago. Diba? So, naaaral mo rin yung business natin. Diba? Kahit bago ka ngayon, so, pag-aralan mo yung paglalatag. So, yun lang naman yung natin dito, yan yung pinaka step by step natin eh. Dapat yun yung aralin mo pag i-explain ng natin, ng negosyo. So doon pa lang pag naaral mo yun, so napakalaking tulong yan sa mo. Kasi magiging step up ka, halimbawa na may nilatagan ka. So yan, nalatagan mo na, tapos papasukin mo na lang si upline mo, closing na lang. Okay na. Na-sharean ko na ng business. So ikaw na rin magtatanong doon sa nakausap mo. So sir, ano bang problema? Problema ba 899 ito? Hindi naman. Pag sinabi problema, pag pumasok sa upline, okay na to, nalatagan ko na siya. Ngayon, problema niya 8998. So, pa-tips naman. So, kung bago mo ipapasok si upline, so pag once nandun na si upline, lagi mo siyang i-tee up kahit nasa Zoom. Diba? So, itong upline namin, company driver to. Diba? So, bilhin mo, sideline niya lang ginagawa. Kumikita niya rin sa isang buwan. Sabihin mo na lang 40,000. Sabihin mo lang 50,000. Diba? Kung makausap niya na empleyado rin yan, so hindi gaano magkano yan. Magsasalita ng ano sasabihin. Kasi unang-una, may resulta yung kinakausap niya. Diba? So makikinig ng maayos yan. Kasi ako pag once na naglalatag din ako, tapos pinapapasok ko si Upmark. So, tinitee up ko rin yung upline natin na ito.
si Sir Mark, ganito. So, sobrang laki ng resulta nito. So, dati lang siya stockman. Hindi na kumikita siya ng kalahating milyon every month. Hindi naka-Fortuner, naka-Honda. Diba, siyempre, yung tao na kinakausap namin, wala na yun. Kahit anong yabang niya magsalita, tapos pag kinausap na ni Upmark, so makikinig na siya. Tama, kasi unang-una, pag once na pinapasok mo lang yung upline mo, tapos wala kang sinabi, so, siyempre, yung mga tao, maraming siyempre, maraming tanong yun, at saka parang, di ba, mas masarap pa rin na pag once na papasok mo yung upline mo, parang na-bridge mo siya. Tapos yung makakausap nyo, hindi man yan sumali, pero marirealize niya, may isip niya pagdating ng time. Diba? Kung problema pera, okay lang yan. At least kung napag-practicean mo, nalatagan mo, so step up ka na. No? Diba? So kaya ganun yung ginagawa ko kasi biruin mo, bago pa lang din, bagong balik lang din naman. So 6 months pa lang ka babalik. So lagi ka lang excitement, diba? So excitement level mo. So pag naglalatag ka, or nag-share ka sa mga invites mo, wag kang, alam mo yun, yung parang yung parang hinang-hina ka, yung hello sir, dito sir, kikita ka, 1 left, 1 right, 1-5, diba? So, hindi maano yun, hindi yung makukumbis yung ini-invite mo. Kung ganun yung sabihin, grabe naman, lamya naman ito. Imbis na magpipay na sa'yo, so hindi sasali yun. Pero mas malupit na may diinan, sir, ganito sir, pag once na sumali ka rito, biruin mo na, meron kang 1 left, 1 right, so meron kang 1-5. Diba? So pag once na nagsalita ka ng ganun, siyempre naka-smile ka din kasi pag once naglalatag ka na kasi mangot ka, imbis sasali, so hindi na sasali yun kasi si Lord, di ba, pag nagbigay ng blessings, di ba, pag naka-smile ka, so salo mo yun. Pag once naka-mangot ka, so tatalbog sa'yo yun. Di ba? So lagi ka lang lagi mo lang may mga ka rin na mga key na sinasabi, yung siyempre kahit lagi ka lang na sasabihin mo, grabe, ang ganda mo, ma'am. So, ganda mo, sir. Ay, pogi mo, sir. Diba? So, magagamit mo yan, sir, sa pag-assist or pagyaman. Yung ganda. Gwapo. Siyempre, mapapaano yung yung ini-explainan mo kasi excitement ka nga eh. So, kaya dapat yun yung gagawin mo pag once na nagsishare. So, follow the system. So, kung ano yung sistema ng natin, ng grupo natin, in company natin, so doon ka lang sumunod ka doon. Tama, so wag kang mag-i-release ng ng sistema mo. Tama, so tinuturo na ni upline kung anong gagawin, tapos iba pa yung ginagawa mo, so walang mangyayari sa iyo. Tama, kaya kung anong tinuturo ni upline, kung anong tinuturo ng grupo natin, pag galing sa taas, baba. Tama, so yun lang yung susundin natin. Kasi dito sa business natin, unang-una, naka-red carpet ka na eh. Kalatag na sa'yo eh. Dadaan ka na lang eh. Tapos trabahuin mo na lang. Diba? So, sobrang ganda na kaysa dati na offline world na once na naranasan ko din na nagbi-build ng grupo dati. So, nag-invite dati. Mahirap yung offline. Kasi unang-una, ganitong oras, papunta pa lang kami ng opisina niyan, papuntang Ortigas, naka-commute, traffic. Grabe, tapos may invite ako. Tapos pagdating ng opisina, pinamasayan mo na, pinakain mo na pagdating sa office, ayaw sumali, negative pa. Diba? So, masakit yun. Kasi, unang-una, hirap na hirap kayo dala sa opisina, tapos pagdating doon, ini-negative ka, sasabihin sa'yo, ay, pangit to, wala pala. Diba? So, mas maganda pa rin na sa online. Okay lang na sa online na i-reject ka kasi, online lang naman eh. Diba? So, i-block ka, i-block din siya. So, parehas kayo. Diba? So, pag once di sumali, di go to next ka lang. Diba? Kaysa naman dati sa offline world, sa ganitong oras. Tapos minsan uuwi kami noon alas 5 madaling araw, alas 3, alas 4 madaling araw. Diba? Pagdating mo ng bahay, pagod na pagod ka. Diba? Sunod na araw, ganun na naman. Ang kagandahan nitong business natin ngayon, through online, kahit sa ibang bansa, may invite mo. Diba? Pwede natin masira ng business through online. Diba? Pag once di sumali, okay lang, at least na-share mo. Diba? Pero pag once naging successful ka na, yan na yung babalikan ng mga tao. Diba?
Kaya lagi ka lang mag-focus. Diba? Mag-focus ka lang sa pangarap mo. Mag-focus ka sa pangarap mo para sa family mo. And then mag-focus ka sa binibuild mo na grupo. Diba? Bilang bago ka ngayon. Diba? At saka yung DPSY mo, diba? Focus ka doon. Tama kung ikaw, meron kang nanay at saka tatay na nasa ibang bansa, dapat yung goal mo, kumita ka ng malaki rito, hatawin mo yung accounts mo. Kasi pag once na kumita ka ng malaki, pantayin mo yung sinasahod nila dun sa ibang bansa. Tapos pag umuwi sila sa Pilipinas, so ikaw na yung magpapasweldo. Huwag na kayong ikaw yung halimbawa, ikaw yung anak, o wag ka bumalik ng ibang bansa. So kung ano yung sahod mo dun, ako na yung magpapasweldo sa'yo, kasama kita dito sa bahay. O, di ba? At least, magkasama kayo kaysa sa naman nandun yung mama mo sa ibang bansa, nandun yung tatay mo sa ibang bansa. Di ba? So, minsan wala na kayong, minsan pag nagbe-video call kayo, di ba, busy pa si mama mo doon. So, mahirap pa rin na walang time. Kasi unang-una, kaya nila ginagawa yun kasi unang-una dahil sa pera. Di ba? Kasi kung hindi sila doon nagtatrabaho, di ba? So, importante talaga, ano pa rin talaga, involved pa rin talaga yung pera doon. Kasi pag once na, kahit dito, pag once na di ka nagtrabaho, wala kang pera. So, kailangan mo pa rin na magtrabaho kasi unang-una, anong gagastusin natin. Pero ito namang business natin, pag once na nagtatrabaho ka, ay sisingit mo lang siya, hindi ka naman naalis sa trabaho. So, gagawin mo lang siya pag once na may time ka, break time, so save yours ka. Pag once na nasa bahay ka, save yours ka. Diba kasi darating ang time, di mo malayan na kumikita ka na ng malaki rito, tapos ito na yung chance mo na makaalis ka na dyan sa pagkaka-employment. Tama. So, hindi naman ako against sa pagka-employment kasi unang-una dyan, din ako galing. Kaso against lang ako sa resulta. Tama. Kasi kahit anong gawin mong trampling dyan. Diba? Hindi pa pamana sa'yo ng company yan. Hindi sa'yo ipapamana ni boss mo yan. Tama. Kaya kailangan itong Savior's Power per System pag inataw mo. So, may papamana mo sa anak mo. Diba? At saka ikaw yung sarili mong family yung magbe-benefits nito pagdating ng time at saka panahon, di ba? So, bawal lang yung acne. Wait lang. Yan, things to avoid. Yan, so bawal yung acne rito. Ano ba yung acne? Yung once na ganito yung ugali mo, na pag once na nagti-training, sasabihin mo, ay, alam ko na yan. Diba? So, yun yung lagi mong iiwasan. Kasi unang-una, yung isang bagay, pag once na alam mo na, dapat resultado ka na. Diba? Kagaya dito sa business natin, pag sinabi mo, ay, alam ko na yan. Dapat kung alam mo na to, unang-una, dapat mayaman ka na, may kotse ka na, may resulta ka na. Tama? So, nagmi-million ka, top earner ka lagi, lagi kang business director, lagi kang, lahat ng awards mo, nagagawa mo pag once na alam mo na to. Kasi ito yung ito yung, kumbaga ito yung, kahit tumatagal ka sa ganitong business, ito yung lagi mong aalisin sa katawan mo o sa pagbi-business mo, yung bawal yung acne, yung alam ko na yan. Diba? Kahit eto, nag-gatherings tayo, na naririnig mo sabi ko, tapos yung tinuro ko, nakita mo na sa ibang group or alam mo na rin yung yung i-share ko. So, lagi ka lang kumbaga sa makinig ka lagi na kahit alam mo na, so sa'yo, kumbaga lagi ka lang empty glass. 'Di ba? Kasi kung yung baso nga, 'di ba, pag once na empty glass yan, pag once na linagyan mo ng tubig, so ma-absorb niya. 'Di ba? So pag once yung baso mo punong-puno na ng kalaman, 'di ba, so matatapon lang. Tama, kaya ayun yung iwasan nyo, bawal yung acne, yung alam ko na yan. 'Di ba? Kasi lahat ng bagay, marami tayong na hindi pa alam sa ganitong business natin. Kaya yun yung iwasan nyo.
Kasi pag once na lagi kang top earner sa buong grupo natin, 'di ba? Sa hits or sa saviors or sa ah, ano natin, sa company natin, kung lagi kang top earner. So, sila Mark nga, sila Jan Lee nga, sila Jan Mil nga. Hanggang ngayon, hindi pa nila alam gaano yung yung business natin kasi tuloy-tuloy pa eh. May inaano pa sila ng mga goal. Diba? So, lalo pa kaya tayo, bago pa lang. So, yan yung lagi nyong iiwasan, bawal mainip. Diba? So, wag ka lang mainip. Tumatagal ka na or nagkakailang buwan ka na. So, wala kang napapasali. So, normal lang yan kasi unang-una ay inaaral mo pa lang siya. Tama? So, kahit na bago ka pa lang, wala kang ngayong resulta, hindi na namin kasalanan yan kasi unang-una, ikaw yung gumagawa ng resulta mo rito. Tama? Andito kami, susuporta sa'yo. Unang-una, sa pag-invite, yan lalabas yung resulta mo. Kung wala kang ini-invite, wala tayong sinisira ng business mo. So, wag kang umasa na may darating sa'yo na resulta mo. Kasi dito, yung business natin, tatrabahuin talaga to. Hindi naman namin na sinabi na pag once na nag-join ka, kikita ka o yayaman ka. Walang ganun. Tama? Once, kasi sa trabaho natin, di ba, pag di ka pumasok, di ba, wala ka ring income. Di ba? Parang ganito rin dito sa business natin. Pag di mo siya trinabaho, wala ka ring income. Di ba? Kaya wag kang mainip. Tama? So, bawal mainggit. Di ba? Wag kang mainggit sa ibang grupo. Okay lang na lumalaki yung grupo nila. Deserve nila yun kasi tinatrabaho nila yun. Di ba? So, wag kang mainggit sa kanila. Kasi unang-una, kaya sila nakakapagpasali, kaya sila malalaki yung income kasi tinatrabaho nila eh. 'Di ba? Kung tayo o kung ako, nag-aantay ako ng milyon na darating sa akin tapos di ko naman tinatrabaho. So, walang darating na gano'n. So, bawal ka lang mainggit sa ibang grupo natin. Tama, kung nakapagpa-pay ng ilang accounts yun, okay lang. Deserve nila yun kasi sa grupo nila, nagtanim na sila. 'Di ba? Dito sa atin, unang-una magtatanim ka pa lang, tapos yung gagawin mo sunod na araw aanihin mo na. So walang gano'n. Kailangan ngayon nagtatanim ka pa lang pero darating ang time or panahon na aani at aani ka rin. Kasi unang-una yung tinatanim natin hindi naman munggo. 'Di ba? Na kinabukasan togi na. Dito yung tinatanim natin buto ng mangga. 'Di ba? Alagaan mo. Bibigyan kumbaga sa mangga, aabunuhan mo, didiligan. So anuin mo talaga yung kasi unang-una pag nagtanim ka ng buto ng mangga na hindi ka marunong, ilagay mo lang sa lupa. So mamamata na 'yun. Hindi tutubo 'yun, di ba? So kaya mahirap lahat naman ng bagay pag nag-i-start ka, unang-una mahirap pero ito yung business natin sa lahat ng mahirap, ito yung pinakamadali na makuha mo yung goal. Kasi marami ng mga nakagawa eh. So gagayahin mo na lang. 'Di ba? Kaya wag ka lang mainip. 'Di ba? At saka wag kang mainis. 'Di ba? Wag kang mainis sa sarili mo na wala kang pasali, wag kang mainis sa iba, 'di ba? So, yan lang yung lagi mong iiwasan na yung mga tatlong bawal. Ganyan, yung bawal mainip, bawal mainggit, at saka bawal mainis, and then bawal yung acne. Tama, kasi bilang bago, pag once na itong ano na to na things to avoid na to na sinishare ko sa inyo, yan lang lagi nyo na andyan sa puso nyo na hindi kayo naiinip, di kayo naiinis, di kayo naiinggit. Make sure ako yung goal nyo at saka yung kinakamit yung grupo makukuha nyo. Kasi ako, ganun din ako eh. Dati, nung nag-start ako, yung iba kong mga kasama, so ang lalaki ng income, ang lalaki ng grupo. So okay lang, di ako naiinis, di ako naiinip, di ako naiinggit. Pero sabi ko nga, darating ang time, pag trinabaho ko, yung nangyari sa kanila, mangyayari din sa akin. Diba? So, yun, meron tayong tinatawag na golden rules.
unang-una, ito naman din yung talagang pinaka-golden rules natin sa ano natin, sa buong grupo natin. So, ito lang yung lagi yung tatandaan na rules natin. Upline, always yes upline ka lang. Tama kung ano yung tinuturo ni mentor mo, so yes upline ka lang. Diba kasi si upline, hindi ka naman tuturuan ng mali niyang pag about sa business. Tama, pero kung hindi na yung iba na yung tinuturo sa ni upline, yung hindi na tugma sa business mo. So, 'di ba? Kahit mali si upline, pero yung gagawin mo always yes upline. Kasi lahat naman ng tao nagkakamali, 'di ba? Pero yung upline mo, kundi dahil kay upline mo, hindi mo nakita yung magandang business na 'to. Tama. So, lagi ka lang magpakumbaba kay upline. Tama. So, kasi dito sa grupo natin, yung mga mentor natin, yung mga upline natin, so sobrang nila, sobrang humble, 'di ba? Sobrang magaganda yung basta andito ka na sa magandang grupo natin, magandang sistema, 'di ba? And then always yes upline ka lang. Kasi si upline walang ituturong mali. Tama? So, yan. So, lahat kaya mong abutin kung magtiwala ka lang sa sarili mo. Sarili mong kakayahan. 'Di ba? So, lahat kaya mong abutin yan. Kasi unang-una, dito sa business natin, unang-una, ang kalaban mo walang iba kundi sarili mo. Tama, ang kakampi mo walang iba kundi sarili mo. Tama, kasi si upline, nandyan lagi yan. Tama, nakadepende na lang yan sa galawan mo, sa tao mo, sa trabaho mo. Kasi, unang-una, ganun ang nangyari sa akin nung nagsimula ako eh. So, minsan, di maiwasan, di ba? Minsan, napapalis ka na, panainood ka ng YouTube, panainood ka kung ano-ano. Di ba? Pero pag once na pagkaganon ako, babalik ulit ako sana eh. So sabi ko, kailangan na makapagparami ako ng grupo, makapag-invite ako, makapag-direct. So yun yung lagi kong ginagawa. Kaya pag once na lahat ng di mo kayang abutin, so pag once na trinabaho natin, kaya mo yan. So yung goal mo, trabahuin natin. Tama. Yan. So, lahat ng bagay, pinaghihirapan. Di matamis ang tagumpay kapag walang mahirap na naranasan. Diba? So, lahat ng bagay na pinagdadaanan mo, siyempre, wala namang madali. Wala namang shortcut. Diba? So, walang shortcut sa magiging successful. So, lahat ng bagay, pagdadaanan mo talaga yan. So, sa ngayon, nasa process ka. Kasi unang-una, pag bago ka, nag-i-start ka pa lang, inaaral mo siya. Pero pag once na nakapag-build ka na ng grupo, so nakapagtayo ka na ng sarili mong grupo, so yun, mararanasan mo rin yung tagumpay mo. Tama, kasi unang-una, sa ngayon, mag-isa ka, siyempre, kailangan mo maghanap ng mga tamang tao, ng mga ka-business partner natin, na tuturuan natin ng yung nakukuha mong mga idea, mga kaalaman sa ganitong business natin, yung tuturuan mo. Diba? Para at least yung tagumpay nila na sa makuha din sa buhay. So at least, andyan ka. So pagdating ng time, trophy na lang, sila yung trophy mo pag once naging successful na sila. Diba? Kasi unang-una dito sa business natin, kailangan na meron kang mga 10 tao or 20 na tao na maging mga milyonaryo. Tama, pag meron ka ng ganon or mga 50 or 100, sa left mo meron kang 50 na millionaires, sa right mo meron kang 50 na millionaires. So ano na kaya yung buhay mo? 'Di ba? Kasi unang-una pag gano'n na yung ng grupo mo, hindi ka na basta-basta sa company natin. 'Di ba? So marami kang downline ng mga millionaires. 'Di ba? So kaya yun yung gagawin natin dito sa business natin. Kailangan mo lang hatawin, trabahuin
Wag muna tayong puro reklamo, wag muna tayong puro arte. So yun yung iwasan natin. So workout tayo, trabahuin natin. Kasi darating ang time na walang ibang magbe-benefits nito kundi sarili niyong pamilya, sarili mo. 'Di ba? Pag once na nag-drive ka ng sasakyan mo, sino magda-drive? 'Di ba? Sila ba o ikaw? 'Di ba ikaw? Pag once na nagkabahay ka, sino titira? Sila ba o ikaw? 'Di ba ikaw? Pag once na nagka-cheque ka, kanino na nakapangalan yan? Sa kanila ba ng mga negative na hinahata ka pababa o sa'yo? Di ba sa'yo? Di ba? So, sino yung gastos ng pera mo? Ikaw. Di ba? Kaya eto, ang business natin, hatawin mo kasi darating ang time, walang ibang magbe-benefits talaga nito kundi sarili mo at saka buong family. So, yun na yung never stop praying even after God give you one, pray for, give you what pray for. Diba? So, si God, andyan lagi yan sa'yo. So, i-pray mo lang. Diba? So, hingi ka lang ng, pag once na tinatrabaho mo tong business natin, so, lagi ka lang maghingi kay God ng guide. Tama, kasi si Lord, andyan naman lagi yan. So, yung bahay na gusto mo, yung check-in na gusto mo, yung sasakyan na gusto mo, andyan na yan, nagawa na yan. Ikaw na lang yung magtatrabaho. Tama? Kaya, i-workout mo, trabahoin mo tong business natin. So, lagi ka lang lapit kay Lord. Kasi ako, pag once na, minsan, walang, di ba, walang yung grupo, walang mapasali, di ba? So, hindi ako lagi, pag once na dumadaan ako ng simbahan, lagi ako nagpapasalamat kay Lord. So, wala man o meron, so lagi tayo magpasalamat. Kasi si Lord, andyan lagi yan. So, hindi kanya papabayaan. So, binibigay sa iyo yung mga struggle ni Lord, dapat lagpasan mo yan. Kasi dyan ka lalakas at saka mag-grow at mag-grow. Tama? So, thank you. God be the glory. So, tapos na ako. I hope marami din kayong natutunan sa mga shinare ko. So, yung binigay kong tips, so ano lang yun, kumbaga sa basic lang. 'Di ba? At least meron akong na-share sa inyo. Kasi unang-una, wag kang panghinaan ng loob, 'di ba? So, tuloy mo lang yung laban, wag kang pumayag na walang mangyayari sa iyo, 'di ba? So, dito sa business natin, pag once na tinatrabaho mo, merong magbabago sa iyo or may resulta na darating sa iyo. Kaya, wag ka lang pumayag na darating na naman yung isang araw or 2 buwan, 1 buwan na walang mangyayari. 'Di ba? So, wag kang pumayag. Tama? Kaya kailangan na kahit na paisa-isa, 'di ba? Isang linggo isa, sa isang buwan, o sabihin natin 4 lang. Kasi ako noon, that time, napapasali ko 1, 2, 3. So, hindi lang ako tumigil na mag-invite at mag-invite. Kaya biruin mo, kahit paano yung grupo ko ngayon, andyan na mga nahugot ko rin ng mga leaders. Diba? Sobrang lulupit niyan kasi unang-una, partida, mga nasa ibang bansa pa. Diba? So, nakakasabay sila. Tama, kung ikaw, nandito ka lang naman sa Pilipinas, so trabahuin natin kasi meron ng mga sa ibang bansa, kumikita ng malalaki, di ba? So, kahit mga bago natin ngayon, di ba, kumikita kahit pa paano. Di ba? Kaya makikita mo naman yung business na sobrang ganda ng sistema natin. Di ba? And then, congratulations pala kay Ma'am Alma and then kay Ma'am Nerma. Biruin mo, from Kuwait yan, 2 na yan. Di ba? Ang lulupit. Di ba? So, biruin mo, walang nauna, walang nahuli. Di ba? Si Ma'am Alma, bago lang, at saka si Ma'am Nerma, nauna sa kanya, pero yung kita ng dalawa, nagpapantayan, nagpapataasan pa eh. Pero hindi pa yan, kasi unang-una, nagsisimula pa lang eh.
darating ang time, darating yung 2022, 2023, 24, 25. Pag binumba natin yan, baka sasabihin nyo, kayo na lang yung, alam mo yun, kasi unang-una, ngayon, bago tayo, di pa natin masasabi kung sino yung mag-ano talaga, magpapalaki yan ng income dito sa grupo natin. Kasi, nasa sarili mo talaga ikaw talaga yung tatrabaho ng ano eh. Diba? Pero pag once na nagkakaresulta ka ng malaki, dito sa business natin, walang nahuli dito sa atin. Kasi ako, kahit ako, nauna ako sa inyo, pag once na mas marami kayo na papasali, tatalunin nyo pa yung income ko. Kasi ito yung business natin na sinasabi ng ibang tao, ay, yung mga nauna lang dyan yung kumikita ng malaki. Hindi. Dito sa business natin, kahit bago ka ngayon, basta trabahuin mo. Yung kinikita ng upline mo, mas lalakihan mo pang ng kita yan. Tama? And then, so yun lang naman. Salamat sa pag-attend sa ano natin, sa gatherings natin. And then meron lang kaming konting reminders. 'Di ba? So at least ma-remind din yung grupo natin. And then sobrang salamat din sa mga nag-attend ngayon kasi unang-una sobrang kunti lang yung binigay ko na learnings.